DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa DWIZ. Todo balita Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay September 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner, si Kaaron Susa niya daw. At sa technical kasama natin, Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita, sa Balitang Nasyonal. Terorista nasa likod ng Mindiola Riot ayon sa DILG at PNP. Super Typhoon Nando na nalasa sa Northern Luzon. DPWH documents sa flood control sinira ayon sa Independent Commission for Infrastructure. Todo balita. Sa balitang lokal, ilang local government units nagdeklara ng work suspension. Todo balita. MDRRMO ng Bayambang nakilahok sa Rescue March Challenge sa San Carlos City. Todo balita. Mga kawani ng BJMP Women's Dorm Dagupan nakilahok sa ginanap na coastal clean-up kamakailan. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, apat na bagong events sa NCAA gaganapin nitong season 101. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itinuturo ng Department of Interior and Local Government o ng DILG at ng Philippine National Police ang local terrorist group na nasa likod ng paglusob sa Mendiola at tangkang pagsunog sa Malacanang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pinakamalaking pangamba ng security forces noong araw ng Linggo ay kung sa EDSA People Power Monument ginawa ang panggugulo dahil tiyak na mas maraming masasaktan. Base sa nakalap nilang intelligence report, target ng mga terorista man na magpasabog ng bomba sa EDSA People Power Monument sa Luneta o di naman kaya sa Luneta. Dahil dito kaya nagtalaga sila ng may 400 na mga pulis sa ground na pawang mga naka-civilian ang damit para makita at ma-assess ang sitwasyon. Ayon pa kay Rimulya, mabuti na lamang at sa Mendiola nangyari ang kaguluhan at mas na-contain ang sitwasyon. Sinabi naman ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. na patuloy ang kanilang investigasyon sa anggulong terorista at kung anong grupo ang nasa likod ng marahas na rally sa Mendiola nitong araw ng Linggo.
Mariing kinundina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga ulat ng malawakang pagsira at tampering sa mga opisyal na dokumento ng matauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Retired Justice Andres Reyes Jr., Chairman ng Independent Commission for Infrastructure, ang nasabing hakbang ay hindi lamang lantarang pagharang sa ginagawang investigasyon kundi isang direktang insulto sa karapatan ng publiko sa transparency at accountability. Aniya ang sinasadyang pagtatago o pagtatakip ng mga records ay pinapahina ang pagtitiwala ng publiko sa trabaho ng gobyerno para bantayan ang pondo ng public resources. Iginiit pa nito na ang lahat ng record na may kaugnayan sa public works ay public property at anumang pagtatangka na sirain, ipeke o itago ito ay grave offense na maaring masampahan ng kasong kriminal at administratibo. Samantala, tinukoy ni Senator Panfilo Ping Lacson ang Kongreso bilang original sin na pinagmulan ng korupsyon sa likod ng mga palpak at ghost flood control projects. Tiniyak ni Lacson na hindi hihinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga nauna ng pinangalanan at sangkot sa anomalya. Ang original sin dito, Congress, kung hindi nag-insert ang congressman at senador, walang pondong pagkukuhanan ng ang tiwaling opisyal ng DPWH lalo na sa mga DEO o kaya District Engineering Office. Umabot na sa sukdulan kasi may nakausap din kami kasamang staff o ang staff ko umabot sa sukdulan naging systemic pati ang mga minor functionaries, planning and section chief naghahanap buhay ni rin, dagdag pa ni Lacson. Tahasang sinabi naman ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na bineberipika nila ang impormasyon na isang abogado at dating politiko ang nagpondo sa mga bogus na rallyista na nanggulo nung linggo sa Ayala Bridge at sa Mindiola sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, hindi niya palalampasin ang pambababoy ng mga rallyista sa Maynila kung saan nag-spray paint sa Center Island, mga establishmento at pinagsisira ang mga traffic lights at railings. Aniya papanagutin niya isa-isa ang mga naaresto ng Manila Police District matapos ang gulo. Nasa 216 na ang mga dinakip at kakasuhan ng MPD. Hindi na itago ni Dumagoso ang galit at pagkadismaya sa kanyang ginawang inspeksyon sa kahabaan ng Recto Avenue. Mula Mehan Garden, Universidad de Manila hanggang Liwasang Bonifacio at Loton, binaboy ng mga nanggugulong mobster ang ating mga pader at pasilidad gamit ang spray paint, pahayag ni Dumagoso. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Dahil naman kay Bagyong Sinando, ilang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Pangasinan ang nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw. Ito naman ay base sa Executive Order Number 66, Series of 2012, kung saan nakasaad na ang local government units ay may otoridad para magdeklara ng class at work suspension sa kanilang mga lugar kung kinakailangan para masiguro ang public safety. Ilan sa mga nakapagdeklara na as of 11 p.m. kagabi ng suspension ng klase ay ang Alaminos City, Agno, Anda, Bani, Bulinaw, kasama rin ang Burgos, Dasol at Infanta, Mabini at Sual o buong area sa 1st District. Nagdeklara rin ng suspension ng klase mula naman sa pangalawang distrito ng Pangasinan, ang bayan ng Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Labrador, Lingayen, mga Tarom, Orbistondo at Bayambang. Halos sakop ang buong 2nd District.
Mula naman sa pangatlong distrito ng Pangasinan, nagdeklara ng suspension ng klase ang Bayambang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, San Carlos at Santa Barbara. Sa pang-apat na distrito ng Pangasinan, wala ding pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Sa pang-limang distrito ng Pangasinan, walang pasok sa Alcala, Bautista, Binalunan, Lawak, Posorubio, Santo Tomas at sa Sison, kasama rin ang Urdaneta City at Villasis. Sa pang-anim na distrito ng Pangasinan, wala nagkapagdeklara rin ng suspension ng klase ang mga bayan ng Asingan, Balungaw, Natividad, kasama ang Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin at Santa Maria, Tayog at ang Umingan sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. Samantala, kamakailan, noong araw ng Sabado, ang mga kawani ng Dagupan City Jail Female Dormitory sa ilalim ng pangangasiwa ni Jail Chief Inspector Noemi Sabalbro, ang City Jail Warden, kasama ang 31 residents na binubuo ng solo parent, BHW, BSF, SMB, mga librarian at BSPO na pinangunahan naman ni Punong Barangay Mark Anthony Gutierrez ng Barangay Poblacion Weste. Sila ay nakiisa sa selebrasyon ng International Coastal Cleanup Drive. Ang buong grupo ay nakalipong ng 17 sako ng iba't ibang uri ng basura. Sa bayan ng Bayambang, nakilahok ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Rescue March Challenge na ginanap sa San Carlos City. Ito ay ginanap noong September 21, araw ng Linggo. Kasama nila ang iba't ibang disaster response units mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na responders sa aspetong pisikal, technical at mental sa pamamagitan ng serye ng mga hapon na sumubok sa kanilang kaalaman at kasanayan sa disaster preparedness at emergency response. Ipinakita naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayambang ang kanilang determinasyon at husay sa bawat yugto. Dala ang layunin na maitaas pa ang antas ng kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang kalamidad o emergency na maaring maranasan ng bayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Apat na bagong demonstration events ang idinagdag para sa NCAA Season 101. Ito ay magsisimula sa October 1 sa Smart Araneta Coliseum. Ang mga bagong demonstration events ay ang golf, gymnastics, boxing at weightlifting ayon kay NCAA Management Committee Chairman Melchor Divina ng Mapua University. Ito ay mula na rin sa pakikipagtambal ng NCAA sa Philippine Sports Commission na pinamumunuan naman ni Chairman Patrick Gregorio. Idaraos ang apat na demo events sa second semester na magbibigay sa NCAA ng sapat na panahon para makipagtulungan sa mga national sports associations ng golf, gymnastics, boxing at weightlifting. Inaasahang si Tokyo Olympics gold medalist Heidi Lindia sa mangunguna sa pagpapatupad sa weightlifting, kagaya ng kanyang ginawa sa nakaraang 2024 Batang Pinoy. Sa volleyball naman, naghulog si Alexander Nikolov ng 19 na points mula sa 17 na attacks, isang block at isang service ace para tulungan ang world number 13 Bulgaria
Sa pagwali sa World Number 22 Portugal, papasok sa quarterfinals ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship na sa kanilang laro na ginanap kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Tumipa ang kanyang utol na si Simeon ng 19 na excellent sets. Ito na ang best finish ng mga Bulgarians, ang silver medalist noong 1970 sa pool noong 2017 edition ng World Championship na idinaos naman sa bansang Poland. Ito rin ang kauna-unahan nilang top 8 stint sa torneo matapos noong 2010. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras po natin alas 5:22 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 na po ng umaga. Kasama niyo po, Liway Manantan, Iparagire.
At sa technical, kasama natin pa rin si Aaron Eli Garcia. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa inyong mga lugar? Dire-diretso po yung ulan mula kahapon ng hapon hanggang gabi, hanggang ngayon umaambon ngayon. Dito sa harapan ng Bedbox Hotel, dito sa may Rizal Street, may konting tubig, konti lang, dito sa may bandang harapan. Parang yung buong stretch ng Rizal Street, etong main, mula dito sa kanto ng A.B. Fernandez Avenue hanggang dun sa may Perez Boulevard, parang ito yung pinakamababa na lugar, itong bandang harapan ng Bedbox Hotel. Konti lang. Hindi ko alam kung merong schedule ng high tide ngayon. Kung magha-high tide, pwede siyang tumaas. Yung balita natin kanina tungkol sa suspension ng mga klase, buong binilang ko lahat-lahat, buong 48 towns and cities ng Pangasinan, ang mga local government units ay nagdeklara ng suspension ng klase. Localized. At yun nga, explanation nga, ang mga local government units, meron silang authority para na mag-declare ng localized suspension depende sa kondisyon ng kanilang nasasakupan ayon sa Executive Order, taong 2012 pa ito, Executive Order number 66 series of 2012. Kumpara sa yung kahapon, Lunes, deklarasyon ng suspension ng mga klase at saka trabaho sa mga government offices, Malacanang na mismo ang nagsuspende, malawakan, dahil nga naman sa ine-expect na epekto nitong si Typhoon Nando. Nanalasa talaga doon sa kawawa naman sila sa ilang bahagi ng Cagayan, sa Region 2, at saka naranasan ang hagupit ni Nando dito sa ilang bahagi rin ng Region 1, particular dito sa La Union, may ilang bahagi ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, mukhang sa First District, diyan sa Bulinaw, sa Bulinaw, yung coastal areas, particularly Bulinaw, Anda, Alaminos, Infanta da Sol, Burgos, at saka Mabini, more on inland ang Mabini. At bakit nagsuspende ngayon? Kasi yung expected na mas lalakas ngayon, at yun naman ang nangyari, di ba, nung maghapon halos, at saka lalo na nung Sunday, ayan, talagang sumikat pa ang araw. Kahapon, every now and then, biglang bubuhos ang ulan. Pero kahapon ng late afternoon, lalo na kagabi, ay talagang dire-diretso yung pag-ulan. Kaya yung lalabas, magtatrabaho, saan man yung trabaho nyo, ay ingat-ingat lang po palagi. Yung mga magdadrive ng mga sasakyan, lalo na yung mga motor, mag-ingat po dahil sabi nga nila, ang makalsada ay slippery when wet. Plus, syempre, yung vision ninyo medyo apektado, lalo na yung mga nakamotor. Good morning kay Sir Peter Fernandez at maraming salamat mula sa DWIC. Maraming salamat sa mga t-shirt, yung uniform namin and sponsoran ni Sir Peter Fernandez. Maraming salamat po. Yung andyan pa rin po yung paalala po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mag-ingat sa lahat, lalo na sa mga high-risk areas. Kagabi may nakita akong post ni kaninong post ba dito sa Dagupan? Parang post ni Mayor Belen Fernandez na yung level ng tubig, ayan, anong oras ba to? Nakita ko to 10 p.m. kagabi. Flood warning 6.40 meter above sea level doon saan ba to? Sinukalan. Ayan, source ay sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Barbara. Pag tumaas yung level ng tubig sa Sinukalan, apektado na yan, lalo. Siyempre po, bababayan sa
dito sa Calasiao and then dito sa atin sa Dagupan. So, yung alert information na pinost kagabi ni Mayor Belen Fernandez, sabi dito, lagay ng tubig sa Sinukalan River above alert level at patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Sinukalan River at umabot na sa 6.4 meter above sea level. Above alert level na yon dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig ulan mula sa mga matataas na lugar. Bukod siyempre sa tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulan. At sabi pa dito, malaki na naman ang epekto nito sa bahang nararanasan natin, lalo na sa mga mabababang lugar dito sa ating syudad sa Dagupan. At dagdag pa, pinapayuhan lahat, lalo na yung mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas na mag-ingat at maghanda sa posibleng pagbaha. At dagdag pa ni Mayor, maasahan po ninyo na nakahanda ang mga evacuation centers at naka-alerto na sa lahat ng oras ang ating mga frontliners na binubuo ng CDR-RMC, PARMC, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, POSO, City Engineering, PNP, maging mga volunteers sa inyong mga barangays dahil sa ang inyo pong safety is our priority, sabi niya. Kumbaga, yung mga nakatira sa mga high-risk areas, palagi nga po nating sinasabi po, you know the drill. Pag may mga paalala na o kay mga advisory na tumataas ang tubig sa Sinukalan River, dyan, doon sa may Santa Barbara at yung dito sa may Calasiao, alam nyo na, dadaan o bababa sa ilog na katabi ninyo yung nasabing tubig at dire-diretso pa yan dahil pababa pa yung tubig galing naman sa mga kabundukan, lalo na sa Benguet. So, you know the drill, lipat na agad sa mga evacuation centers. Kagaya ng sinabi natin kahapon, kapag inanunsyo na ng inyong lokal na pamahalaan, may itbin dyan sa bayan nyo, sa mga lungsod, pag sinabi na nabukas na ang mga evacuation centers, secure nyo na ang inyong sarili. Secure nyo yung mga kasama nyo, lalo na yung mga matatanda at mga bata. Kung meron kayong kasamang buntis o kayang person with disability, secure nyo na ang kanilang, secure nyo na sila at ilipat na sa mga evacuation centers. Dahil lagi-lagi naman na pong ganyan ang sitwasyon sa inyong lugar, lalo na pag ganitong dire-diretso ang ulan, may bagyo, ayan, tataas at tataas ang tubig sa inyong lugar, tubig baha, lalo na compounded by the water na nanggagaling sa mga ilog. Pero grabe yan, nakita nyo ba? Grabe yung hagupit ng malakas na hangin at saka ulan sa ilang lugar sa may bandang dulo ng Cagayan, kagaya ng Santa Fe. Narating naman namin yan yung Santa Fe at iba pang lugar. Kawawa yung mga kababayan po natin dyan. Kawawa yung mga kababayan po natin dahil lagi-lagi na lang pag dyan dadaan yung bagyo ay talagang todo yung hagupit. At wala na, hindi na nakapagpahinga at nakahinga yung kanilang mga sakahan. Dahil pag ganyang may malakas na ulan, may malakas na bagyo o kaya hangin, either dumadapa yung kanilang mga pananim na mga palay or talagang lubog sa tubig. Although marami ring mga matataas ang tubig baha, lalo na dito sa Central Luzon, ay syempre na naman sa mga balita kahapon, lalo na sa Facebook, Bulacan, ang daming lugar ang underwater. Patuloy pa rin pinag-uusapan yung nangyaring mga rally noong September 21, mga rally, sa iba't ibang lugar, ito ay kontra korupsyon. Kaya lang ang nakakalungkot nga ay sinamantala ng ilang mga kasapi ng mga grupong with criminal minds. Ito nga ay na-identify na nga ng DILG at PNP. Sila ay mga binansagang mga terorista na sila yung nasa likod ng Mindiola Riot. Imagine, kakaiba yung nangyari dyan sa may bahagi ng Mindiola, bahagi ng lungsod ng Maynila, kung saan matatagpuan ang Malacanang Palace. Pag may mga malalaking alsamasa o kaya yung mga rally na ganyan, talagang binabantayan po itong bahagi na to, ang Mindiola, dahil yan po yung papunta sa Malacanang. Kakaiba talaga, di ba? Meron naman mga lehitimong nagrally doon, kaya lang meron yung mga kalalakihan at meron pang mga babae na talaga iba yung pakay nila. Manggulo, manira, manakit.
Siguro yung mga nahuli na ayon nga sa balita ng Manila Police ay nasa mahigit 200 na yung kanilang na-pick up at ikinulong. Palagay ko yung iba dyan ay merong kumuha sa kanila at binigyan ng talent fee. Ang talent nila ay manggulo at manira ng mga kagamitan ng gobyerno nung araw at mga oras ng nasabing rally. Pero naging peaceful naman sa Luneta. Napakaraming mga participants doon. Naging very peaceful naman doon sa may EDSA's People Power Park. Napakatahimik naman. Ganun din sa ibang lugar. Iba lang talaga, kakaiba yung nangyari dito sa may lungsod ng Maynila. At hindi lang yun. Nag-spray paint pa sila kung ano-anong mga kanilang mga isinulat sa mga walls, sa mga yung sarado ng mga ng mga pwesto, nanira ng mga kitang-kita ng mga traffic lights at parang naging walang nagawa ang mga pulis kasi parang sala sa init, sala sa lamig. Kung sasabayan nila o kaya parang kita na kung magre-react sila at huhuliin yung mga magugulong mga rallyista, baka lalong magkagulo. Parang ganun siguro. Bakit tumantong pa sa mabugbog, masaktan ang ilang mga pulis na andon na nagsisecure sa mga rallyista? Doon sa isang lugar, sabi nung isang may hawak ng megaphone, hindi natin kalaban ang mga pulis. Hindi yan ang purpose ng pagpunta sa mga rally, which is true. Pero dito sa lungsod, dito sa Pangasinan, lalo na specifically dito sa sakop po ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, sa kanilang mga simbahan at mga chapels, nagsagawa sila ng prayer rally at candle lighting para ipahayag yung kanilang pagkontra sa korupsyon. At yan ay pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas at ilan sa mga nakita natin doon. Andon si Attorney Farah Dicano at ang kanyang nanay. Si Judge, ayan, talagang they made it na siniguro nila na sila ay makadalo sa nasabing rosary prayer rally and candle lighting. Ang challenge nun ay yung medyo mahangin. Nahirapan silang, lalo na during the rosary na talagang mahangin. Pero nung inilagay nila sa mga gilid, pinatayo yung mga lighted na mga candle sa gilid ng mga etong pader ay okay naman na. Kung minsan hindi mo masisi yung magulang kasi pag ganyan, hindi naman nila alam kung ano yung pinaggagawa ng kanilang mga anak, ano yung tumatakbo sa kanilang utak. Ayan, okay na pumunta sila para express din yung kanilang nararamdaman kontra sa ganitong mga korupsyon, pero kung yung purpose nila ay iba talaga at merong kumuha ng kanilang serbisyo, pag sinabing kinuha ang kanilang serbisyo, syempre meron silang bayad, ay iba na yon. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:40 na po ng umaga. Babalik po ang Todo Balita. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. It is now 5:41. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:46 na po ng umaga at kasama nyo pa rin Liway Manantan, Iparagire. Ayan, ito yung advisory mula sa Pangasinan PDRRMO. Nilabas po nila ito kanina alas 5 ng umaga, September 23, araw ng Martes. Ang sabi po dito ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakataas ang gale warning sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga bangkang pangisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat, pinapayuhan huwag munang pumalaot habang ang mga malalaking sasakyang pandagat ay inaalerto laban sa malalaking alon. At yung sa dito sa Dagupan, nakita rin po natin na
bawal pa maligo sa lahat ng beaches dito sa Dagupan dahil nga sa lakas ng alon. Wag muna, kung gusto nyong mamasyal, lalo na pag hindi naman gaano malakas, kasi napansin po natin, palagi po tayo dyan sa Tondaligan, kahit na lumiwanag lang ng konti, ang daming tao. And then pag biglang umambaw na kayo bubuhos ng ang ulan, biglang mawawala yung mga tao. Pag huminto, andyan na naman sila. So bawal pang maligo dyan sa Tondaligan Beach at sa mga beaches po natin dyan sa may Bunuan. Ang Tondaligan kasi nasa Geset, Bukig at saka dun sa Binlok. Ganun din sa may Pugaro. Ayan, bawal muna, huwag munang pasaway. Okay, ito naman, balita po natin, si dating former Speaker Jose De Venecia Jr., siya po ay binigyan ng Distinguished Service Award mula sa ASEAN Interparliamentary Assembly. Ayan, ibinigay nga po itong prestigyosong Distinguished Service Award kay former 5-time Philippine House Speaker Jose De Venecia Jr. Ito ay ibinigay sa kanya sa okasyon na ginanap noong September 20, araw ng Sabado sa Kuala Lumpur, Malaysia, in recognition of his key role in transforming the former ASEAN Interparliamentary Organization into AIPA Organization Assembly na siya ngayon. Ito po yung nakasulat sa The Manila Times. De Venecia, si former Speaker Jose De Venecia Jr., successfully championed the resolution that elevated the regional body from an informal organization to a formal assembly, giving it a more powerful voice within ASEAN affairs. Recognizing the need for a stronger, formalized legislative body, si former House Speaker Jose De Venecia Jr., JDV, he successfully pushed for the name change and revision of its statutes at the 27th General Assembly in Cebu City, Philippines noong taong 2006. Ang ASEAN Interparliamentary Organization o AIPO, thus ito ay naging ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA noong September 2, 1977 by the parliaments of the 5 founding ASEAN member states. At lumipad pa patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia, si House Speaker JDV. Malakas pa siya. Eto, ang okasyon ay ginanap sa World Trade Center sa Kuala Lumpur, Malaysia, noong 46th AIPA General Assembly. So, personal na tinanggap ni JDV, dating Speaker Jose De Venecia Jr., yung nasabing Distinguished Service Award. Kasama niya si kasalukuyang 43 Congresswoman Manay Gina De Venecia. Si Congresswoman Manay Gina, Georgina De Venecia, siya sa kasalukuyan ang chairman ng House Committee on Interparliamentary Relations and Diplomacy. Ayan, yung pride po ng hindi lang ng Dagupan, hindi lang ng 4th District, hindi lang ng Pangasinan, kundi ng buong Pilipinas. Ayan, Distinguished Service Award para kay former 5-time Speaker Jose De Venecia Jr. Okay, pagbati muna. Good morning kay Gian Magsano, kay Sir Napoleon ko. Kumusta dyan sa inyong lugar? Talagang nakipag-best friend na ba ang baha? Diyan sila sa sa Rizal Extension dito sa lungsod ng Dagupan. Box Vidal kay sa Sir Napoleon ko. Good morning and belated happy birthday pala kay sa ating kaibigan Chairman Sir Attorney Jojo Guadis ng LTFRB. Birthday niya kahapon. Sir Roberto Nimer, anyati breakfast yung tatanga bigat. Kumusta? Hindi makapag-bike kaya exercise na lang dyan sa bahay. Ernesto Musada, Jojo Bauson, at sa iba pa magandang umaga po sa inyo. Parang nag-shift yung yung sitwasyon dito sa ating bansa.
mula nung nangyari yung matinding pagbaha, a week after o 2 weeks after ba ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos itong taon na to, na kanyang pinagmalaki yung mga flood control projects sa kanyang administrasyon. Biglang bumagyo ng malakas at yung sinasabi niyang lokasyon ng mga flood control projects, biglang ang tindi ng baha. Kaya ang laking sampal sa kanya. Kanya naman, ayan, nagkaroon the positive side, sa nasabing negatibong mga pangyayari ay ito, nagkakaroon ng investigasyon. Nag-umpisa yung malawakan to. Hindi, sabi nga nila, dapat hindi lang yung flood control projects yung kanilang tutukan, ganun din yung iba mga proyekto, yung mga pinatay yung mga buildings, mga infrastructure projects, etc., etc. Ayan, yung mga babatiin kong mga kabandaan ko dito sa sa Highlander Mayombo, hindi ko naman na makita yung listahan ko. Baka pwedeng paki-send ulit sa akin. Good morning sa lahat ng mga kabarangay ko sa Mayombo. Siyempre yung mga taga-riyan dyan sa Highlander, kumusta kayo dyan? Maraming salamat sa dire-diretsyong pagtutok nyo sa Todo Balita at siyempre sa DWIC dyan sa aming barangay, dyan sa may, at least dito sa area na malapit sa amin, dito sa may PNR site, at syempre good morning sa aming barangay captain Kuraming, at sa mga members ng barangay council, at saka syempre sa SK, at syempre yung mga taga-riyan sa PNR site. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, si Sir Roberto Nimer sa bahay na lang. Ayan, treadmill na lang. Pwede naman, lalo na kung may gamit kayo. Kung wala naman, di ikot-ikot na lang sa loob ng bahay kung hindi pwede sa labas. Para-paraan. Tama yun, stay dry and safe sa lahat. Bogs Vidal, good morning. Ayan, si Dennis Sindanya at si Baby dyan sa Highlander Mayombo. Magandang umaga po. At maraming salamat po sa inyo. At si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Tubeng. At saka ayan, mga suki natin na malalakas yung kanilang mga radyo sa kanilang mga kabahayan. Si Maria at saka si Nino dyan sa Lingayen. At sa iba pa, ayan, good morning po sa inyo. At happy birthday kay Noli Rosal, Ron Tandok, Sergio Serkinia, Jing Serkinia, at saka kay Jesus Aduna. Yung mga kaibigan natin at saka yung mga PDL dyan sa Women's Dorm ng BJMP, Dagupan City Jail, Women's Dorm, good morning po sa inyo. Kumusta? Anong ulam nyo ngayon? Ayan, balik sa BJMP o kaya Dagupan City Jail, Women's Dorm, ang kaibigan natin si Ma'am Noemi. Nakasama din sila sa nag-coastal clean up nung araw ng Sabado. Sabay-sabay po yon, International Coastal Clean Up ba yung tawag doon? Meron ding isinagawa ang SM Center Dagupan, kasama ang ilang mga NGOs. Doon naman sila sa ilang barangay sa San Fabian. So ayon kay Ma'am Christine, total volunteers, estimate po nila ay 500, kasama yung mga sumabay din, yung hindi nakapagparehistro. Yung mga sumama naman, kasama nila yung 22 organizations ang partner nila. Kasama ang LGU San Fabian, ang kanilang MDRRMC, mga volunteer groups, Northern Cement Volunteers, DOJ, Barangay Families, Rotary Club of San Fabian, Coast Guard San Fabian Maritime Law Enforcement Team, MCGI, UNTV, Christian and Muslim Association. Ayan, San Fabian Skate Crew, BSP Dagupan, BSP La Union, ang dami nilang kasama. BFP Dagupan, Life Sound Society, Dalumpinas Weste Eco Rangers, Dagupan City National High School. Kaya pala may nakita akong doon, post mula naman sa
school paper ng City High, Dagupan City National High School, Link Incorporated at JCI Dagupan, Bangus. Ayan, gustuin man nating pumunta sana doon, kaya lang malayo. Program natin hanggang alas 6. Start sila ng alas 6. Wala tayong maabutan. At saka wala tayong sariling sasakyan. Pero gustong-gusto natin sumali sa mga ganito. Coastal cleanup, makapag-contribute naman tayo kahit papano sa paglilinis. Ganon din sa mga tree planting activities. Gustong-gusto ko yan. Yung nilalagay sa butas yung seedlings. Tapos lalagyan mo ng lupa, yung hahawakan mo yung lupa. Yan yung mga gustong-gusto natin. Makapagtanim man lang ng 2-3 para sa akin, personal, malaking bagay na yun. Ating kontribusyon. Kaya pag may ganyang mga tree planting activities, ayan, kung wala naman kayong gagawin at kaya nyo namang puntahan, pwede naman kayong sumali. Mapapansin nyo, sabay-sabay na yung mga nagkakaroon na, sunod-sunod yung mga tree planting activities. Kasi, tag-ulan. So, kumbaga, talagang siguradong mabubuhay yung mga itatanim na mga seedlings. Sa bayan naman ng Lingayen, good morning kay Ma'am Ray, kay Ma'am May. Ang tourism officer ng LGU Lingayen, magkakaroon sila ng Tourism Fair 2025. Produkto ng barangay, yaman ng bayan, September 25 and 26. Siguro by that time wala ng bagyo at sana wala na, lumabas na itong Sinando. Huwebes at Biyernes. Pumunta po kayo dun sa kanilang saan ba to? Wait na, palalakihin ko. In front of Lingayen Municipal Hall. Ayan, so far as of yesterday, ayon kay Ma'am May, ang Municipal Tourism Officer ng Lingayen, so far ang mga confirmed na mga exhibitors, yung sa kakanin, Simeon's Native Cake. Para naman sa tinapa, Pox Dried Fish, MM's Bagoong, Sinsin Food Hub, ang ititinda naman nila ay binuburan at saka empanada. Gusto ko yun, yung binuburan. Ronnie's Special Tulapo. Si Kagawad Lorenzo Ferrer sa Barangay Baay, ang kanilang paninda naman ay sukang nipa. Gustong-gusto ko rin yan, lalo na yung puro. Pag makabili kayo ng puro at hayaan nyo lang na nasa bote, alam nyo, magki-clear yun, akala nyo ano na kaya tutubig, pero yun, masarap yun. Gustong-gusto yan. Meron akong suki dyan sa may, sa may Malimgas. Sukang nipa. Chocomaker.ph para naman sa chocolate, Katritnas, chicken pastil. Gusto kong matutunang iluto yan. Bilao Maker, Rosario Weavers Association. Buri Maker, ang Seats, Buri Blinds Manufacturing. Mula naman sa Gilig Street, Tamales Maker. Alam nyo, kilalang kilala. Sikat itong tamales ng Lingayen. Libsong East Rising Organization. Ang kanilang paninda naman ay duyan. Yala Cafe, coffee. Shane's Kitchen. Ang paninda nila ay pastries and barbecue. Sushime by Sam, sushi. Greenwood Rock Furnitures, mga old furnitures ang kanilang i-display. Ang Sikap Arts and Craft, mga handcrafted items and handmade accessories. Ang Hilda's Pansit Malabon, siyempre Pansit Malabon. Sundot Kulot. Sundot Kulot. Sundot Kulangot. Ito yung napakaliit pero sikat. Sabi niya, liit naman ang laman nito. Alam niyo nang maliit talaga yung laman nun. Pero noon pang mabata kami, sikat yan. Sundot Kulangot. Mula naman sa Kalamay and Sundot Kulangot Makers Association at talaga marami silang gumagawa sa Barangay Kapandanan sa Lingayen at mukhang madadagdagan pa yung exhibitors kasi may mga humahabol daw ayon kay May Veray Rueda, ang tourism officer ng bayan ng Lingayen. Ayan, meron ako naka-ready doon na voice clip. Nakalimutan ko naman na interview yon, bahagi ng interview kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Kaya lang, naubos naman na yung ating oras. Bukas na lang ulit. Bukas na lang. Ibigay mo na sa akin yung cellphone ko. Makakalimutan ko na naman yan, ka Aaron Eli.
Mga kaibigan, antabayanan nyo po ha, early in the morning makakasama nyo si Ka-Aaron Orlin Navarro at nakataas pa rin ang signal number 1 dito sa lalawigan ng Pangasinan. I think ganun din, if not signal number 2 ang La Union. Ipagdasal po natin na sana ay etong si Nando ay lumabas na para naman makahinga yung mga kababayan nating mga talagang hinagupit nitong si Nando. At yun, yung mga binabaha ay makapagpahinga naman sila, makahinga at makapaglinis. Good morning, syempre kay Madam Roske, kay Mama Ta and Tropa, at syempre kay DC Vian Venice Chua. At ang kasalukuyang District Chairman ng Inner Wheel Clubs of the Philippines, District 379, si District Chairman Mary Mejia. At mga kasamahan din natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, good morning. At sa Girl Scout of the Philippines Dagupan Council, ayan, napuspone yung activity dahil naman sa bagyong ito. Muli ang tabayanan po, early in the morning. Susunod na po yan kasama si Ka-Aaron Orlin Navarro. Muli yung ating pagpapasalamat naman kay Sir Peter Fernandez. Maraming salamat po sa regalo nyong mga uniform namin na t-shirt. Ayan, sponsored by Sir Peter Fernandez. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Ka-Aaron Eli Garcia, at sa ngalan ni Ka-Aaron Susan Yadaw, inyo pong nakasama. Ako po si Liway Manantani Paragire, isang bagamat umuulan, bumabagyo, isang magandang umaga po sa inyong lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita,